Bali, nandito tayo sa phase 3. Ito yung pinakamalapit kasi sa bahay. So, nandun tayo sa phase 1 and 2. Paglabas lang po ng gate, phase 3 na. Ito yung una natin laging pinupuntahan. Kapag may project tayo rito, ito yung una lagi nating sinasite visit. Yan, para makapag-deploy, makapagbigay ng assignment, and inspection na rin. At kung ano-ano pa yung mga kailangan dito sa site. Hindi naman ganun kalakas yung ambon. Pero kung magpapatuloy po to, panigurado yung mga gumagawa sa may outside area, mababasa po talaga. Yan. Okay, magbibigay lang tayo ng assignment dito. Tapos may dala nga pala akong spandrel at saka yung tiles na binili ko para dito sa mga poste. Yan, ipapababa muna natin dito sa tropa. So kaya magandang pwesto, doon tayo, balik tayo. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Rusty, good morning. Good morning. Kuya Richard, morning. Ito, pinabababa na po natin yung mga steel deck na gagamitin po natin dito sa may back extension area. Tapos meron akong dalang 2 box ng deco stone na gagamitin po dito sa mga poste. Yung sa cladding, wala pa. Unahin na lang po muna yung sa poste. Tapos ang game plan namin dito, bali 3 araw na pong kinontak yung maghahakot ng panambak para po doon at saka dito, pero as of now hindi po nahahakot. Kasi hindi naman po talaga to priority dahil yung pinangahakot po kasi ng panambak yung ginagamit din pong pan-deliver ng mga materyales para po sa mga umu-order sa hardware. Kuya, para sa poste po yan ha. Yan, tiles para sa poste. Yan, tapos mga ka-row house, ito dahil wala tayong stockpile dito, bali ang mangyayari po ay pagtutulong-tulungan ng buong tropa na paapawin na lang po yan dito. Parang magiging bundok na lang po siya dyan. Tapos yung ano natin, buhangin, dito na lang po ilalagay. Pagkakasyahin na lang natin. Medyo lag pa siya sa sidewalk natin, pero under renovation pa lang naman din po kasi. At at ilang mga araw naman po lilipas, malilinis po natin yan. So ito nga po pala ang update dito. So tatabi ko muna yung itatabi ko muna tong ating sasakyan, tapos bibigay tayo ng update dito sa loob. Ito, inuumpisa na nila yung paglilipat ng mga panambak natin. Bali, wala po kaming materyales na buhangin dito. Yung mga buhangin at graba namin nandun po siya sa loob. So sa ngayon, kailangan muna namin sumakop ng konting space. Basta hindi naman po aabot dito kasi sinabi ko nga sa vlog, medyo mahihirapan dumaan yung mga sasakyan dito once na ma-block namin ang gawing kalsada na to. So ito, pagtutulong-tulungan muna nila kasi yung buhangin kinakarga na po sa truck. Ongoing na yung delivery natin dito. So isang mini dump truck po na buhangin yung ipapadeliver natin. Meron pa tayong isang hindi nababate, si Kuya Sandy nandun gumagawa. Ang mga nagawa rito kahapon, ayan, sinabayan na po ng wall plastering dito, gilid. Yung kadalasan ginagawa na po kagad to kahit wala pang mga poste yung harap. Conforme po yun sa mga taong nakadeploy. Kung halimbawa wala na silang masyadong gagawin, pwede naman pong gawin na kagad to. Yan, nauna nga lang yung plastering kagad bago yung sa pagpoposte. Mas maganda ho sana kasi kung nakaposte to para monolithic lang yung palitada natin. So isang palitadan. So okay lang naman yun, wala namang kaso. Medyo mahirap pag ganito, gawa ng pagka laging umuulan, maputik yung mga panambak na naitambak po natin dito or naihukay galing dito sa harapan ng bahay tsaka doon sa likod. Ayun yung graba namin, tapos yung buhangin, napakakonti na nga lang din talaga. Tapos ito, nasabayan na rin po ng plastering kahapon. Tapos dito, binubuo po yung mga poste natin. Tapos kahapon, isa rin sa mga nagawa nila, yan, nalagyan na rin nila ng flooring to. Kuya Sandy, good morning po Kuya Sandy. Good morning. Ayan, si Kuya Sandy nasa likod. Diba, dito naman ay mapuno. Yun nga lang, pagka nag-uulan-ulan, talagang mababasa yung mga manggagawa. Tapos dito pala mga karos, magandang bagay din, may benefits din tong ulan kasi nakapag floor slab na sila rito. Yan, mas maganda po sa mas maganda po sa slab kapag lagi na magbasa. Biga. Tapos panibagong linya kami ng
tubig, kaya mapapansin nyo, binakbak na ni Kuya Boy ito. So panibagong linya ng tubig, ibig sabihin yung dating lumang linya niya na nandun banda sa may bagawing kanan. So mapuputol na yon, gumawa kami ng panibagong linya. Hindi kasi namin alam yung status ng dating linya kasi baka mamaya barado siya. Tapos hindi maganda yung pagkakadugtong. Dito sigurado na. Ito na lang yung hollow blocks Kuya Boy. Oo, wala na. Wala na, yun na lang yung natira. Okay. Sarado lang yung mga gamitin dito. Okay. Halos sa ano naman na, nasarado na. Hindi naman siguro itong bukod eh. Gilid sa gilid. Isaan po? Kaya pagkaliba, laglagay lababo. Oo. Oo, pwede naman. Tututok na lang kung bakal. Pero sa atin kasi may paa talaga. Yan yung pinaka-disenyo niya. Yan, okay na tayo rito. Doble trabaho lang muna ngayon, kagaya niyan. Sinasako yung panambak. Pero i-adjust na lang po yan dito banda. Yan, may music. Okay, bali, clearing muna. Ito nga yung lagi ko sinasabi kapag nagpapagawa kayo sa mga ganitong subdivision. Tapos inner, wala tayong stock file, walang end lot corner na area or floor area. So, ganito. Pero kung nakakot to, maganda sana yung transition ng trabaho natin. Pero ganito, tsaga-tsaga lang muna talaga para mapagkasya natin lahat ng materyales. Ayan, maluwag-luwag na. Meron na tayong paglalagyan ng buhangin dito. Pero ipapalo up pa rin natin itong mga panambak natin para makuha na pati nandun sa kabila. Okay, pwede na po muna natin silang iwan dito. Yan, punta tayo sa ibang project. Tara. Okay, bibili naman si Mrs. ng Pulatite. Dito kasi sa area namin sa Bagtas, maraming hardware. Yun nga lang, hindi naman lahat doon mo mabibili. Yung mga ginagamit kasi nating materyales, hindi po siya one-stop shop kung tawagin. Hindi kagaya po sa Tansa, doon kay Ma'am Poby, mabilis, nandun na po lahat. Yun nga lang, malayo. So bibilin muna natin dito sa mga listahan yung mga pangunahing kailangan ni Kuya Rigor. Saka na po natin kukumplituhin lahat. Uy, ulan na to. Medyo lumalakas na. Dalawa. Yan, ito po yung Pulatite. Sa isang pintuan po, kasya na yung ganito kadami. Pero may nabibili na malaki na ito. So isang pinto, kasya na to. Ano ba to? 1/4 ano to? 1/4 liter. Tara. Yan, nandito na tayo sa phase 5. Yan, good morning kay Ma'am Christian tsaka kay Sir Jason. Kay Rigor, good morning po. Morning, boss. Ayan na. Pasain damit. Sige. So ito, pangunahing materyales muna, Pulatite tsaka lacquer sanding sealer. Inumpisa na ni Kuya. Tapos unti-unti ko kukumplituhin ngayon yung mga nasa listahan namin. Sige Kuya, iwan mo na kita ha. Sige, boss. Ako nang bahala. Yan, mamadali tayo ngayon. Kasi kailangan na may habol ko yung ibang mga materyales dito. Diba? Ilang kaunting rad? Ay, diba? Sarap na ang ulam nyo, Kuya. Pirata yan. Bakit na-pendis ka rin? Sige. Yung patching compound pinasako na lang natin kasi nasa nakakotse tayo. Para hindi makaano sa aircon. Yan, wag tayong maglalagay talaga rito ng skim coat, patching compound, semento. Makakadali talaga ng aircon yan. Pero kung ganyan na may isag, ilagay natin sa sako, malinis na plastic. Kaya nila. Thank you po. Salamat. Thank you. Ay, sorry. Yan, Kuya Rigor, pininayority kita. Talaga, tagal yung pinto na yan. Oo nga eh. So, nakaka-ano na tayo. Mga 2.5 hours simula nung alas 8. Yan, mabilis lang naman. Buti walang masyadong traffic. Kuya, hindi mo nasama yung patching compound. Madami na to, isang bag na. Meron ako dito. Meron ka dyan? O sige, hindi, okay lang. At least meron lagi tayo. Yan. Obra ako dito. Sige, lagay mo lang dyan. Oo. Yan, maigi na laging may stock.
Kaya dyan na muna ha. Okay. Nandito naman kami ngayon sa Phase 6. Louie, good morning. Good morning. Si Louie at si Kuya Dindo na lang po pala yun nandito. Nasa si Master Dindo? Sa taas. Ayan na, sila na lang po yun nandito ngayon. Gawa ng si Kuya Rigor ay lumipat na. Yung pinturado na rin po yun. Wala pa nga lang polycarbonate. Bali yung pinaka-process natin sa canopy. Pipinturahan na lang po ng black. Ayos naman po dito. Ayan si Louie, magkakabit na po siya ng polycarbonate dito sa sidings. Naikabit na rin yung ilaw rito. Ito nga po pala, pinag-usapan namin ni client. Abang po kasi sana to kapag nagpagawa siya ng bar counter. Ang sabi niya, bilhan na po daw namin ng track light. Yung maliit lang. Yan, bibilhan na lang po natin. Yan, makakulang pa na combination, outlet and switch. Range hood, ikakabit na po ito. Yan. Kakabit na lang. Yan, okay na rin yung stairs. Siya nga pala rito, 3 ilaw po ilalagay namin, mga ganito. Yan, para-pareha po na ganyan. Yan, kulang pa kami ng 2. Yan. Wala kasi siyang ceiling, pero kung may ceiling siya, malalaro sana natin yung combination ng mga ilaw. Kabit na ni Louie. So, sabi ni client sa ngayon, ganito lang muna dahil paparentahan niya lang daw talaga. Tapos dyan banda, naglalagay din kami ng ilaw, pati dito. So, dito walang ilaw talaga. Hindi muna natin malalagyan. TNB. Yan, dito po sa TNB, meron na po siyang cabinet. Tapos yung pintuan niya, gawa po sa aluminum. So, swing type. Yan. Ayan, kulang pa po to. Marami pang gagawin si Master Batang dito. Tapos dito naman, alalagyan na lang po natin ng tiles to. May gawa na rin. And lock. Kompletuhin na lang yung pintura nito. Ano yung tiles natin? Tiles para sa stair. Yeah. Second floor, yung mga ilaw na. Ayan sa master's bedroom. Master Dindo, good morning. Good morning! Morning. Yan na lang ginagawa pala rito. Yan na, mga ilaw na. Bibilihan na pala namin ni Mrs. ng mga ano to, curtain rod ngayon. Yan. Tapos 4 na pin light, yan ang kulang. Kaya Dindo, paupahan niya talaga. Paupahan. Paupahan lang. Oo, napakaswerte na uupa rito. Kita mo, may screen net pa yung mga window. Gamit ko na yung binili niyo, sir. Okay na, parang matibay talaga eh. Ayos, di ba? Oo, hindi siya tumutulo. Hindi siya nagluluhat. Tapos ikinabit na rin nila Master Dindo to. Siya nga pala, ito yung switch, no? Ay, sir. Tricolor. Ayan. Dito, para sa akin, wag nang lagyan ng ano to, ng kortina, no, Kuya Dindo, no? Wag nang lagyan. Basta kailangan nakafix, na nakasara na ng maigi yung ano. Experience sarado, sir. Ito kahit wala nang binta na kortina to kasi paupahan lang din naman. Mahihirapan silang lagyan ng ano to. Buksan yun, sir. Oo. Nakafix na. Naka-lock na po ba yun, yung window na yun? Hindi pa. Oo, sir. Maganda i-lock na ng tuluyan. Kasi nagsilan kasi Batang. Kahapon. Oo. Hindi ko Baka mabahala nabuksan niya. Sige. Ito ang bibila natin ng mga kortina. Silang mo lang kasi malaki ako eh. Oo, kaya mas maganda po. Para matuwa si client. Ba't hindi ba kinaya ng silicone niya? Kailangan Malaki eh. Malaki ba? Malaki dito. Ito okay yan. Dito malaki talaga. Oo, diferensya ko kasi nito ano eh. Mga pader na. Yan, malapit na palang matapos to. Basta may cholesterol. Miyerkules or Webes. Tapos po to.
Oh, ayan, oh, effective, oh, nag-uulan-ulan. Sinilyado ko na to lahat ng bintana. Ano kaya, effective ba? Walang tumatagos na tubig? Mga bintana, wala, no? Ewan ko dun sir, kung papasinsin nyo pa yun, wala namang tumatagas, gusto ko pa. Pero, tignan natin. Oo. Dito kay Nandalin. Oo. Ayan na. Sige, obserbahan mo lang, kuya. Wala pa naman sir. Oo. So, pin light na lang. Iasikasuhin namin ni Mrs. Tapos ito na yung mga ilaw na ikabit na. Sana magustuhan ni ma'am. Lahat ng LED na center light, pagka napundi, hindi naman po masasayang to. Papalitan lang po yung pinaka-LED light niya sa loob. Madali lang po siya. Sir, di ba may wanggalan pa tayo? Ilamusang ula to. Sige. Di ba isang gano'n na semi-gloss? Marami pa po dun. O konti Para dito. Sa kanya semi-gloss. Ilamusang ula, sir. Sige. Maaaring sa batang. Kung kailangan mo mamaya, wala kami kasi magpe-purchase kami. Anong oras mo kailangan? Kahit pa may tanghali. Puntahan mo na lang sa mama ko. Nandun sa bodega. Iwan nyo na lang doon. Oo. Tataanan ko na lang. Sige, sige. Meron pa akong gagamitin dyan. Kaya lang hindi naabot ko yun. Sige. Ayan yung mga materials kasi nasa bodega. Ayan. Medyo hindi pa ganun kalinis sa mata kasi may retouching pa. Tapos may tinatawag pa kaming hilamos. Kaya din daw, baka makalimutan to, hindi yata nakikita ng mata niya. Ayan o, ano to? May gano'n na yan. Pabitan daw ng pantalon. Tanggalin niya na kami. Yun. Para ano, madamay na. Tapos yun nga, may bar counter sana rito. Pero sa ngayon, kuya, ipapapantay ko po yung masilya nito. Ano yan, track light? Kahit daw walang ano, lagyan daw ng track light, sabi ni ma'am. Ay, ito sir, nandito. Hindi, pag tumingin ka naman dito yan, kailangan pantayin po yung masilya. Ayos. Medyo malinis-linis na. Okay na tayo rito. Pagtaba ko ng konti lang dito. Aha. Konti lang yun. Sige, sige. Ang kulang na lang talaga rito yung kisame rito. Tapos may mga konting accent wall, lalagyan ng bar counter or kahit na anong pwedeng ilagay dito na magkakaroon siya ng kahit papano design. Yun nga lang, pangpaupahan lang talaga to kaya hindi na po ito todo ni client. Saka na lang daw pag siya na yung titira. No, pag siya na daw yung titira, sa kanya po ito todo yung renovation dito. Ayan mga karawas, patuloy pa rin yung ulan at ambon. hindi ko kasi maintindihan to kung ambon pero feeling ko ulan na to. Dire-diretso Ayan, kailangan pa po natin ng tricolor na pin light doon sa taas sa kwarto. Tapos LED na ilaw dito. Yan, dalawa. Tapos kailangan natin dito ng track light with track bar yon, tapos dalawang track light. Tapos kailangan natin dito ng T5. Yan yung mga binabanggit kong materyales. Ito kay client na po to. Yan, tapos yung mga ano niya po ron, yung mga pintuan niya, walang door stopper, lalagyan natin para tumagal yung buhay niya. Tapos yung mga kortina, yung curtain, yan yung mga kailangan natin dito. So sa ngayon, iwan ko po muna sila rito. Tapos puro purchase lang muna tayo. Tapos dadaan din tayo sa kanya na project. Yan, check natin kung may nakapasok tayo na kasama doon or nataan. So sa ngayon, ito muna yung inaasikaso. Finishing, retouching, tapos yung installation ng ating roofing polycarbonate. Tara! Bale ito, bago mag break time, nandito tayo sa Carissa. Yung regular na hardware din na ino-orderan natin. Magbabayad tayo ng materialis dito sa mga dumating doon sa Anyana Beller East. Si Mrs. muna yung kasama natin. Okay na si Mrs. Te, salamat te. Thank you. Kapal pala ng resibo natin dito. Okay, ito yung dumating sa Anyana Beller East. Yan, 14,700.
Hollow blocks 30mm 20 ay, ano ba? Hollow blocks di 4, 30 pieces na 10mm, 20 bags ng semento, 10 pieces na 12mm at saka isang truck ng buhangin. Yun na. Tapos cutting disc, kumuha din ng 5 si Adonis doon. Ito pa 80 pieces na D5 na hollow blocks 1360. Okay, tara. Ito mga karos, nasa biyahe na ulit tayo. Yan, kumain lang po tayo saglit sa bahay. Tapos hindi na po natin kasama si Mrs. kasi hindi naman na po masyado nag-uulan-ulan. Pero masama pa rin yung lagay ng panahon, no? Masyadong mababa yung ulap, tsaka madilim. Panigurado to, buhos na naman ng malakas to. Ayan, bali kailangan ko muna nga kompletuhin yung mga kailangan dun sa phase 5 project. Yun yung tinututukan natin na project para matapos na. Para yung mga gumagawa dun, dire-diretso lang yung installation. Di baling maiwan na yung isang tao sa pagre-retouch sa pintura, basta yung installation matapos. Yun ang mahalaga. Okay, let's go. Tapos after ko rito, dadaan tayo rito kay Adonis. Yan, nandito tayo sa Anyana. Check natin kung siya lang yung pumasok. Hindi ko pala pinapasok si Kuya Doming at saka si Marvin kasi wala nang gagawin. Yan. Tara. Nandito tayo sa Tejero Robinson. Yan. Salamat naman kasi hindi po umulan habang namimili tayo ng mga materyales. So ito nga po pala yung karagdagan na materyales doon sa phase 6 truck light, tapos sa LED na 5 feet plus ito kanya yung truck bar, tapos kasama na yung truck light. So truck bar yun, truck light, tapos karagdagan pin light. Yan. So umabot pa siya rito ng 1.7 sa mga ilaw. Tapos bumili na rin tayo ng curtain rod dito kung ba't nandito tayo sa Robinson. So ito yung presyo niya, 2,000 plus. Tapos bumili na rin tayo ng door stopper para doon sa 3 pintuan, second floor. Okay, tara. Sa Anyana Bel Air East project tayo. Let's go. Traffic pa. Ay. Bali, nandito na po tayo sa Anyana Bel Air East. Ito, time check 3:22. Yan, naabot pa tayo sa phase 6. Bali, dito yung pinagagawa po natin yung para dito sa gate. Ayan, dito si Adonis, siya muna yung pinapasok natin. May mga delivery nga pala tayo rito. Ito, buhangin, hollow blocks. Ayan yung mga nabanggit ko po kanina sa nasa hardware tayo. Tapos yung iba nilagay na po dun sa taas. Ayan, karagdagang bakal. So ito yung pinagagawa natin dito. Donis, good afternoon. Ayan. Sa double door to, no? Double door yung minubuo niya, Donis. Ang bali, pinakubera na lang natin yung tiles para hindi naman po siya mamansyahan sa welding. Tapos dito, nakapagpaakit tayo ng mga hollow blocks kahapon. Yan, kahapon dito. Ay, ibang mga CHB. Ilang piraso pa lang po yan. May kulang pa po sa atin yung hardware. Yung kulang ng hardware sa atin, nasa ano po siya? Nasa 80 D5 hollow blocks. Yan, puro D4. Yan ang dahilan po natin kung bakit pinahinto muna natin yung trabaho dito. Kailangan natin ng skilled worker na gagawa po nun sa poste. Yan, yung laborer kasi natin, tsaka yung isang mason, bali hindi nila linya yung magtrabaho po nito. Kailangan natin ng skilled worker dito. Kaya may layout na nga yan para may tuloy natin yung CHB lane. Yan, pataas. So kaya pinatigil po muna natin para yung trabaho natin dito maayos.
Yan, pwede naman po yun. Ganun po talaga. Yan. Salamat kasi gumanda yung panahon. May mga bakal na nga dito. Iakit na sana dyan. Miming, oh. Miming! Lagi talaga nandito to, na. Gantay. Yung karagdagang buhangin na meron na. Tapos yung mga bakal natin, yung mga nandun sa taas, yun yung 12mm na nakita natin dun. Yan para sa poste. Tapos ito 10mm 30. Alalay lang naman. So tapos ito nasa 160 pieces na D4, tapos 80 D5. Yung D5 wala pa. To follow na lang. Ang mga nabunan ni Adonis dito, yung para sa garahe. Yan, meron na rito sa garahe. Tsaka dito yung sa gate. Ito yung sa gate natin. Yan. Yan, bali pinahinto ko muna yung trabaho dun sa taas. So hintayin lang namin yung skilled worker natin na bubuo po ng mga poste. Tapos may tutuloy na po yan. Yan. Ito muna yung update natin dito sa Anyana Bel Air East project. So at least kahit pa paano pwedeng gawin yung sa poste. Yan, pinapauna po natin yan. Tara. Dito na po ulit tayo sa phase 6. Ayan, nakabalik na tayo. Mag 4:30 na ng hapon. Yan, maraming salamat nga po pala sa magandang weather kasi kanina kala ko uulan na maghapon. Tapos syempre nagpapasalamat din po tayo sa mga kasama natin na nakapasok at nakakumpleto ng araw ngayon. Okay, bali yung project natin ito, hindi po talaga masyadong binonggahan, no? Hindi na po masyadong tinodo ni client yung renovation. So ang dahilan is yung paupahan lang talaga. Balak niyang paupahan, balak niyang parentahan. At ang mag-handle po ng renta nito is walang iba kundi na si Mrs. Na kumbaga si Mrs. po yung kakausap sa sa magre-renta. Tapos ibabato niya kay client. So may participation pa rin sana si client kahit na wala po siya rito. Kahit nasa ibang bansa siya. Okay, yung mga kulang dito yung ilaw. So manggagaling sa online yung ilaw dito, 3. Tapos bumili na rin po tayo ng 1 piraso nito para dito. Yan, tapos maglalagay na lang po kami ng bubong dito. Yung bubong dito yung applicable pa rin po sa refund ng construction ban. Ayan nga pala, meron ng polycarbonate. So sa ngayon polycarbonate pa lang talaga ang pwede. Dito rin sa kabila ng polycarbonate. Medyo lumiwanag na rito. Ito yung mga ilaw na kulang pa. So ganyan na lang ang naging style niya. Medyo yung hindi siya masyadong proportion kasi kung ano lang yung inabutan nating abang ng receptacle valve or yung kung ano yung abang ng linya ng wire, dun lang po tayo nakakapaglagay ng ilaw. Ano po kasi to, slab po yan. So kaya nga gusto ko sana mangyari rito, magkaroon ng kisame. Pero since paupahan lang talaga, hanggang ganito na lang talaga yung gagawin natin dito. Yan yung range hood. Tapos yung sa LED, kakabit natin dito. Tapos ito po yung mga hanger rod. Bali ano po siya, 7 pieces. Tapos yung binili na lang natin, yung hindi ganun kaganda yung design, mag-ayos pa rin pero hindi na ganun ka-elegante, tsaka hindi na ganun kamahal. Yan, para dito lang naman po pala. Para dito lang naman po lahat sa mga window. Tapos ang kulang na lang po rito sa toilet and bathroom is yung frameless mirror. Yan, pansin nyo wala siyang abang ng kuryente kasi hindi na po tayo nagpalagay po nun. Hindi na po kasama sa contract yun. Bali frameless mirror lang.
Okay na po daw si client dyan kasi paupahan lang naman. Pero talagang nag-request siya ng heater. Kailangan talaga. Tapos dito naman halos matatapos na. Yan, linis na. Ang lamig ah, akala ko may aircon. Ang lamig do. Ang lamig ng weather dito. Tapos na po dito sa second floor. Konting retouching na lang. Yung uupa dito, parang hindi siya hindi siya single kasi 3 kwarto. Pang pamilya. Pero kay client, conforme kay client kung anong mga niya. Rules and regulation sa pagpapaupa. Pero hindi na talo yung rito. Bali hindi na po talo yung uupa rito. Kahit hindi po masyadong nakompleto. Diba? Dito banda may para sa washing machine. Hindi mo na kailangan na ilabas pa yung washing machine mo rito. Kitchen sink. Tapos may lutuan, cooktop, refrigerator. So maganda-ganda na po to. Maganda-ganda ng presentation para dun sa mga uupa. Siya nga pala, yung binili natin track light and track bar dito, kahit wala pa pong bar area. Pero ang pinakaplano ko kasi nito, nandito yung dining area. Nandyan. So pinalagyan na lang ni client, sayang naman daw eh. Kaya bumili tayo. Wala siyang TV console, pero malaki naman po yung area. Kaya panalong-panalo ka na rito, di ba? Ayos. Dito na lang sa labas. Tapos pati ito nga po pala, papalitan namin itong mga ito. Palitan natin ang bago. Yan na. Yan, ilaw na lang sa gilid. Saka waterproof na pala ito sa gilid. Bale, ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Malapit na rin po natin ma-turn over itong bahay. Yun nga lang, kapag turn over natin kay client, so hindi mismo kay client, para dun sa uupa or dun sa magre-renta. So kita-kita na lang po ulit for the next video. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara.